A Day in My Life as a Work from Home Mom, Solo Parent Edition. Good day everyone, here's a glimpse of my day wrapped in a 3-minute vlog. Ito nga pala ang ganap sa birthday ni Jeff at after. December 26 ang birthday ni Jeff and the only wish that he had for his birthday ay isang staycation kasama ang mga pinsan niya at may pool. So we checked in sa IHG Hotel near Ayala, Cebu to spend his birthday at nung gumabi na, nag-dinner na lang rin kami kasama ang mga kapatid ko at yung pinsan ni Jeff. It was a sumptuous dinner that we had and excited na nga ang mga bata na maglaro sa pool bukas at mag-chill lang sa kwarto after. Si Jeff talaga ang tipong hindi masyadong humihingi ng mga bagay kapag birthday niya. Minsan nga Robux lang ang gusto niya at okay na sa kanya yun. We had a great night sa birthday niya na puro laro lang sa mga pinsan niya sa kwarto at syempre pagising namin, pinakauna namin ginawa. Pinaunlakan na namin ang unlimited breakfast dito sa hotel. Hindi ko alam bakit hindi ako nakapag-film yan pero ang dami ring pagkain nila dyan at napaka-heavy talaga ng breakfast ko. I'm not a breakfast person pero kapag may free breakfast sa isang hotel ay syempre ginagrab ko ang opportunity, oy. You get your money's worth nga. So after that, we just had to chill sa pool. Ang mga bata lang talaga naligo at picture-picture lang kami. Akala ko talaga noon, December 25 ako manganganak kasi sa Pasko talaga ako nagsimulang mag-labor. December 25 pa lang ng umaga, nagsimula nang sumakit ang tiyan ko at pumunta na kami sa birthing home. Pero lumabas siya ng mga 1 a.m. sa December 26, just an hour past Christmas. Anyway, it was a shift of my role on that day and it became 180-degree shift of my life. After the birthday celebration, ay umuwi na kami sa bahay at today it was our plan to feed the stray dogs. So nagbins ako ng mga gulay at saka niluto ko rin ang mga ground pork na hopefully magugustuhan ng mga aso. Kawawa rin kasi sila na nag-celebrate ng Pasko na gutom. It was a delayed service kasi nga na-busy rin pero at least I get to spend time to feed the dogs. After all, they deserve attention too. Pero first na binigyan ng attention ko ay si Cookie, oy. Siya daw ang unang magte-taste test sa niluto kong pagkain. Hindi na namin siya isasama para diretso na ang mga lakad namin. Wala rin naman kaming specific na route sa bibigyan ng pagkain kung anong aso na lang ang madadaanan namin sa kalsada. Nilagyan rin namin ng rice para dumami at sinamahan na ako ng kapatid ko at yung boyfriend niya to feed the dogs. Actually, hindi ko alam ang emotion kong to kasi may kasama rin takot at baka mag-agawan yung mga aso sa pagkain at hindi namin pigilan. Pero in fairness, ang mga aso kalma lang rin na kinain ng mga pagkain binigay namin. Yung iba pa nga ay medyo hesitant na lumapit sa amin pero unti-unti naman naming nakukuha ang loob nila at may iba na nanghihingi pa ng refill kaya binigyan namin. Yung iba gutom na rin talaga. Kumakaykay na sa basurahan para maghanap ng pagkain. It wasn't an easy ordeal for them to survive each day so ewan ko na lang if we can do something about the stray dogs. This is the only little thing that I can do. It was heartfelt and overwhelming experience na sana magagawa ko pa often or maybe do something that would be a long-term plan. Apart from feeding the dogs, syempre I had to take my time to chill tonight na rin at nakipagkita na ako sa mga kaibigan kong 2 times a year ko lang siguro nakaka-jam kaya yung mga chika talaga nagtapunok. We went to a bar here in Cebu and we had a fun night together. At ito talaga ang palatandaan na tintahin ka na may dala ka ng haplas. After a few drinks and more chats, we ended the night at 2 in the morning and that was a full-packed day for me. Thank you so much for watching. Bye!